Kuya Man, bago tayo magsimula, ano-ano ba ang iba't ibang klase ng gulong ng motor? Generally, Kuya Brian, marami kasing klase ng gulong eh. Pero siguro, sa usapan na to, hahatiin na lang natin sa tatlong kategory. Una, meron tayong soft compound na tinatawag. Depende yun kasi sa element na nandun sa goma ng gulong natin. Yung soft compound, mas makapit, pero ang downside nun, mas madaling mapudpod. Meron din namang hard compound, yun naman, medyo mas madulas ng konti, pero mas matagal mapudpod. O yung kadalasan naman, which is the most common ngayon sa mga motor na gamit natin, is the dual compound. Yan ay combination ng soft compound at hard compound. So you get a little bit of everything pagdating sa kapit or yung traction sa kalsada at saka yung longevity or yung kung gaano natin katagal nagagamit yung gulong natin. So, paano ba natin malalaman, Kuya Juan, kung ano ang tamang gulong para sa motor natin? Yan. Depende pa rin yan sa purpose ng paggagamitan mo ng gulong. Unang-una, tanungin mo sa sarili mo, pag bumili ako ng gulong, saan nga ba yung biyahe ko? Kasi kung ikaw ay babiyahe within city areas, patag na kalsada, wala namang masyadong mga bako-bako, wala mang mga bato-bato, unpaved roads na tinatawag, okay na sa yung mga street tires na tinatawag. Yung mga ganito lang, yung mga common, mag-iiba-iba na lang yan dun sa mga trading na nandun sa gulong. Pero kung ikaw naman halimbawa, gustong from time to time, nagka-camping ka, may mga adventure trips ka, may konting off-road from time to time, then, eto, sample natin, Kuya Brian, or ang gulong na para sa'yo is yung dual sports. Ang dual sports tires kasi is meron siyang mas mga malaking gap pagdating sa tread kasi yan naman ang kakapit sa mga kalsada na hindi pantay-pantay para hindi naman dudulas yung gulong mo kahit na hindi stable yung kalsada na dinadaanan mo.